Halos 30 tuko na ibebenta sana sa Malaysia ang nailigtas sa mga pulis sa Zamboanga City. At watawat na gawa sa tsokolate, ibinida sa Independence Day ng Peru. Papalanding na sana ang eroplanong ito sa Islamabad, Pakistan, pero dahil daw sa masamang panahon, napalihis ito ng direksyon at tuluyang bumagsak. Patay ang lahat ng 152 passengers at crew ng eroplano. Iniimbestiga na kung may iba pang posibleng dahilan ng crash. Bawal hulihin ang mga tuko dahil kabilang ang mga ito sa endangered species. Pero sa Zamboanga City, 27 tuko ang nasabat ng pulisya sa pier ng Zamboanga City. Hinihinalang dadalhin ng mga ito sa Malaysia para gamitin sa paggawa ng gamot. Sa nakalipas na 2 buwan, may 300 tuko na raw ang nakukumpiska ng mga pulis sa pier. Itinurn over na ang mga tuko sa City Environment and Natural Resources Office ng Zamboanga. Nailigtas din ang isang di pangkaraniwang ibon sa Olongapo City. Ayon sa nakapulot sa ibon, bigla na lamang daw itong bumagsak sa kalsada at tila may tama sa binti. Dinala na ito sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources. Napagalamang isa pala itong Rufous Night Heron na kabilang din sa endangered species. Malaki na, masarap pa. Yan ang pinakamalaking watawat ng Peru na gawa sa tsokolate. Halos 3 metro ang haba at 1.5 metro ang lapad ng Choco Flag. Niluto ito para sa pagdiriwang ng Independence Day ng Peru. Para sa saksi Joseph Morong, nagulat. Susunod na ang Born to be Wild at yan ang mga pangyayaring tinutukan ng nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Club. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo pa lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi.